Happy New Year. At yung inawit natin, it's a great hymn to sing for the last time para sa ating Sunday School. At katulad ng nangyari kanina, yung consistency ng nagpe-play kahit na hindi tayo nakasabay ay pagpapakita din, illustration din ng consistency at faithfulness ng Panginoon na kahit na tayo, we fail, continue pa rin siya at tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang katapatan. He will accomplish what is directed according sa kanyang purpose. So, ngayon ay mamayang hating gabi ay hindi lang natin masasaksihan ang pagpapalit ng kalendaryo. Ang pagharap natin sa New Year, it also means that the earth that we live in have completed its complete course around the sun. At ito ay in full circle and in perfect orbit. Taon-taon ay ganito ang nangyayari. Very consistent. Kaya makakaasa tayo na magkakaroon tayo ng bagong cycle ng seasons. Alam niyo, ang consistency ng movement ng earth sa araw ay magandang illustration din ng faithfulness ng Diyos. In fact, kasama sa pangako ng Panginoon na hindi niya na gugunawin ang mundo, katulad ng ginawa niya sa panahon ni Noah, ay hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig, ay patunay din dito, kasama sa promise, ay yung pag-continue ng pag-ikot ng mundo. While the earth, sinabi ni Yahweh kay Noah sa Genesis chapter 8, while the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. Kaya every New Year is a proper time to reflect on the faithfulness of God. Kung nakaranas ka ng pagpapalit ng mga seasons this year, pagpapakita yan that God is still really faithful in His Word. Kaya maganda na i-reflect natin yung faithfulness ng Diyos. And that's yan yung ating lesson ngayong umagang ito. Our text would be Lamentations 3:22 to 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. So in order for Jeremiah to say na faithful, dakila ang katapatan ng Diyos, ay sinabi niya muna. Kaya niya nasabi yon, it is because napaka-steadfast ng love ng Panginoon and it is never ceasing, at yung kanyang awa ay hindi humihinto, lagi itong bago sa bawat umaga. Yung consistency na yon, it proves and it speaks of the faithfulness of God. And let's define muna yung faithfulness. Yung faithfulness ng Diyos. God is worthy of trust no matter how unlikely His promises seem. Just like what happened to Genesis in Abraham and Sarah. Kahit na unlikely yung kanyang promises ay mangyayari. It seemed na parang hindi mangyayari. Nothing in heaven or on earth can prevent God from accomplishing all that He has promised His people through Jesus Christ. Walang makakapigil sa anumang pinangako ng Panginoon. It would come to pass. And whatever God has begun, He will complete it until the end. So, yun yung definition ng faithfulness ng Diyos. Yung definition na yan ay makikita natin sa pagtalakay natin sa ating lesson as we tackle yung biblical terms for God's faithfulness, yung foundation ng kanyang faithfulness, ano ba yung basis, at saka yung kanyang faithfulness even though He afflicts us, and His faithfulness in preserving us throughout this year. So lahat yon ay ipapakita natin itong definition na ito that God is
worthy of trust. Pwede natin siyang sandalan. So, let's see muna yung biblical terms for God's faithfulness. May 4. Now, there are 4 biblical terms that highlights God's faithfulness. Hindi siya directly, yung iba dito, is hindi siya directly na tinranslate na faithfulness, pero nagpapahayag ito at nag-highlight ito ng faithfulness ng Diyos. Una is yung emet. Yung emet sa Old Testament, it occurs 127 times in the Old Testament and frequently translated faithfulness. So yung emet, ito yung talagang translation or yung original language ng faithfulness sa Old Testament. So the basic meaning is truth, sabihin katotohanan, at pag ginamit ito sa Diyos, it means God is true to Himself and His Word. Walang, kumbaga yung kanyang veracity ang pinag-uusapan dito. Walang pagkakaiba. Hindi natin katulad ng Diyos na pag nagsalita tayo, pwedeng sabihin natin yung hindi natin iniisip at intensyon. Pero ang Diyos, walang pagkakaiba yung kanyang sinasabi sa kanyang intensyon at sa kanyang plano. Pag sinabi niya, ito yung mangyayari because hindi siya katulad natin na nagdadalawang isip. He is truth in Himself. So, it is always based on the context of relationship. So, that God chooses to have with His people. Katulad sa Genesis 24:27. Genesis 24:27. So, Abram's servant, si Eleazar, praised God's faithfulness to his master for providing a wife for Isaac. We know, yung promise ng Panginoon kay Abraham that magkakaroon siya ng maraming descendants at magkakaroon ng kaligtasan through him. Pero in this time, ay na-threaten yung pangako na yon nung panahon nung malaki na si Isaac, wala pa siyang asawa. At ang available na mapapangasawa niya is from Canaan. So, ang ginawa ni Abraham is sinend niya yung kanyang faithful servant, Eleazar, para pumunta sa Mesopotamia, sa bayan kung saan nanggaling si Abraham para doon kumuha si Abraham para doon kumuha ng mapapangasawa sa kanya. At ang nangyari nga ay binigay ng Panginoon si Rebecca at napaka-miraculous at napakaganda ng nangyari doon sa panahon na yon, doon sa lugar na yon. So sinabi ito yung sinabi sa Genesis 24:27, and said, Eleazar said, "Blessed be the Lord, the God of my master Abraham, who has not forsaken his steadfast love and his faithfulness toward my master. As for me, the Lord has led me in the way to the house of my master's kinsmen." Paano niya nasabi na ang Diyos ang nag-lead sa kanya? Kasi nung nandun siya sa Mesopotamia, nandun siya sa gilid ng balon, naghintay siya at sinabi niya sa Panginoon, "Let it be, Lord, na sino man ang babae na sabihan ko, ibaba mo, sumalo ka ng tubig para ako'y makainom." At pag sinabi niya, "Sige, uminom ka, at pati ang iyong mga kamelyo ay paiinumin ko din." Ang daming kamelyo nun, 10 atang kamelyo ang kasama niya, o 20 na kamelyo ang kasama niya. Napakahirap nun. Kaya yung condition na yon at sign na yon ni Eleazar ay hindi madaling matupad dahil it would need someone na merong ganoong matinding hospitality na kaya niya na nagawin yon for the sake of a stranger. At ganun nga nangyari. Rebecca did that to Eleazar and to the camels na kasama niya. Sumalok siya. She kept fetching that water. At doon nakita niya, ang Diyos ang nagdala sa akin dito. At sinabi niya, the Lord, sabi niya, as for me, the Lord, yung sinabi niya,
the God of my master Abraham, who has not forsaken his steadfast love and his faithfulness toward my master. Dahil tapat ang Diyos sa pangako niya kay Abraham na kanyang master, sabi niya, dakila ang katapatan ng Diyos. Pinakita ng Panginoon yung kanyang katapatan dito. Para sa kanya, ito ay pagpapakita ng faithfulness ng Diyos sa pangako niya kay Abraham. At hindi lang yon, sa panahon din ni Jacob, na sa Genesis 32:10, makita natin doon that Jacob acknowledged God's faithfulness in his prayer before meeting Esau. Sinabi niya doon sa text na yon, Genesis 32:10, I am not worthy of the steadfast, or at least of all the deeds of steadfast love and all the faithfulness that you have shown to your servant. For with only my staff I crossed this Jordan, and now I have become two camps. Alam mo yung sinasabi ni Jacob dyan? Kasi we know kung anong ginawa ni Jacob kay Esau, di ba? Inisahan niya at ninakaw niya yung birthright. At now, siya ngayon ang tagapagmana ni Isaac. At hindi na si Esau. At sinabi ng Panginoon, dahil nandun siya kay Laban, doon sa kanyang father-in-law, bumalik ka sa Canaan, doon ka nararapat, nandun ang pangako ko sa inyo. Kaya ang sabi niya, para makabalik siya, kinakailangan niya makipagkita kay Esau, na kanyang kapatid, kaya kabadong-kabado siya. Kaya alam niyo kung bakit niya sinabi na dati, ang daladala ko lang tungkod na payat. Ngayon, ako'y dalawang kampo na. Kasi, ang ginawa niya doon is, kung sakaling lulusubin siya ni Esau, ay maganda na hatiin ko sa dalawang kampo ang aking mga kasama. Para kung lusubin niya yung isa, yung kabila pwedeng tumakbo at mag-escape. So, nakita niya, nung pinaplano niya yon, nakita niya, teka, nung nagpunta ako dito, wala akong dala kahit ano, kundi staff lamang. Ngayon, dalawang pangkat na ako ng napakaraming mga lalaki at mga babae at mga oxen, mga camels na meron ako. Kaya nakita niya, it is really the faithfulness of God. So bago siya nag-pray ng Lord, help me kay Esau, pinakita niya muna yung faithfulness ng Panginoon. So even in the time ng kanyang kagipitan at pangamba, ang kanyang pinagbangkuhan ay yung katapatan ng Diyos. At ang patunay para sa kanya is yung prosperous journey niya sa sambahayan ni Laban na kanyang father-in-law. So the point is this, both Isaac and Jacob fared well because God is faithful in what He has promised to Abraham, their father. Kaya yun yung ibig sabihin ng emet. So, number 2 is yung ema or emuna. Yung emuna, it is used 49 times at ang concept nito is yung steadfastness or reliability. Ibig sabihin, constant. And it was illustrated by Moses' hands being steadily lifted up. So Israel won the battle against the Amalekites dun sa Exodus 17:12. Yung text na yan, basahin natin. Sinabi ng sumulat si Moses, but Moses' hands grew weary, so they took a stone and put it under him, and he sat on it, while Aaron and Hur held up his hands, one on one side and the other on the other side. So his hands were steady until the going down of the sun. So pagpapakita yon ng steadfastness, yung word na yung his hands were steady, that is emuna, na steady. It is because may brace, may sumuporta sa kanya, and that is an illustration of God being faithful, na steady yung kanyang hand. Because of that steady hand, the Israel won the victory. Those hands were feeble, needing support. Kasi nung panahon na yon,
ang niloob ng Panginoon ay maging ganito, na kapag ka ang kamay ni Moses ay nakataas, nananalo ang Israel. Pero dahil nangangawit siya, pag bumababa ang kanyang kamay, ay natatalo sila. Pero that feeble hands were supported by Aaron and Hur. But God's hand needs no support in order to be steady. His hand is ever steady because He is faithful and can be relied upon. Yung Psalm 40:11, as for you, O Lord, you will not restrain your mercy from me. Your steadfast love and your faithfulness will ever preserve me. Laging magpe-preserve sa tao ng Diyos ang faithfulness at yung loving kindness ng Panginoon sa Kanya, yung steadfast love. So, pangatlo, yung biblical term ay yung zakar. And this word, hindi siya directly na translated na faithfulness, but it is translated remember. This word is connected to God's faithfulness in those texts where God remembers His people and His promises to them. So, when it is used of God, it does not suggest that He has somehow forgotten something or need to be reminded of something. No, hindi siya sinasabi na nakalimutan ng Diyos at kailangan mapaalalahanan siya at biglang naalala niya because of some circumstances. Hindi ganon. But when it is used by God, to God or in application to God, kasama nun yung kanyang action in whatever He is remembering. So, yun yung makikita natin. When God remembers, ibig sabihin, gagawin niya na yung bagay na kanyang naalala. Hindi dahil nakalimutan niya, kundi ito yung plano at takdang panahon para gawin niya yung kanyang plano. It is His remembering of His covenant that drove God to rescue His people. Yung pagpapaalala, yung pag-alala ng Diyos, yung itong remembering na ito yung nagtutulak sa Diyos para gawin, yung para suportahan ang kanyang mga tao. Remember, itong nangyari sa Exodus 32:13, dun sa golden calf, yung nagkasala ang Israel. After nilang lumabas sa Egypt, nandun sila sa Sinai, si Moses is in the mount, at si Aaron, he led the people to have a golden calf, at ang galit ng Diyos ay nagsindi, nagkindle laban sa kanila, at sinabi ng Panginoon, pupuksain ko na sila. Pero ito yung sinabi ni Moses, remember Abraham, Isaac, and Israel your servants, to whom you swore by your own self, and said to them, I will multiply your offspring as the stars of heaven, and all this land that I have promised I will give to your offspring, and they shall inherit it forever. Ano sinabi niya? You remember mo yung pangako mo kila Abraham, Isaac, at saka kay Jacob, kay Israel. So lahat yon alalahanin mo. So ginagamit ng mga tao ng Diyos yung pag-alala ng Diyos. Itong kakayanan ng Diyos na maalala at gawin yung kanyang ninanais para protektahan at i-rescue ang kanyang mga tao. So, men always need to be reminded, but God will always remember His people and His promises to them. Pwede tayong makalimot, pero ang Diyos, hindi siya pwedeng makalimot sapagkat lagi niya tayong naaalala at yung mga ipinangako niya sa atin. At ang pang-apat at bilang panghuli ay yung sa New Testament, yung pistos. This is the New Testament word for faithfulness, which means dependable and reliable. Ang ganda nito kasi it describes the servants of Christ who persevered in the ministry as dependable servants, just like Timothy.
Doon sa 1 Corinthians 4:17, sinabi niya, that is why I sent you Timothy, my beloved and faithful child in the Lord, to remind you of my ways in Christ, as I teach them everywhere in every church. So, Timothy, siya ay tinawag na faithful child. So, kasi nag-endure siya ng maraming suffering at nandun siya kung saan siya itinalaga ni Apostle Paul. At may isang verse, I don't know kung saan, but tinawag siya na yung parang kaisa ng kanyang puso. There is no other servant like him, na parang kaisa ng kanyang puso. It is because of his faithfulness doon sa ipinagagawa ng Panginoon through Paul, na sinasabi ng Panginoon kay Pablo na gawin ni Timoteo. So, and then about this pistos, pistos is the positional standing of all believers, indicating that in Christ we are deemed by God as faithful. No matter how you fared this 2023, ang tingin pa rin ng Diyos sa inyo dahil kayo na kay Kristo, kung kayo tunay na mananampalataya, you are faithful. Yan ang position natin sa Panginoon. We are faithful, tayo mga tapat na sa Diyos. So, in the New Testament, pistos became one of Jesus' titles. So, yung faithfulness or yung faithful, ito ay naging title ng Panginoon. Doon sa text sa Revelation, sa chapter 1, verse 5, and from Jesus Christ, the faithful witness. Tinawag siyang faithful witness. And then sa Revelation 3:14, and to the angel of the church in Laodicea write, the words of the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation. That speaks of the Lord Jesus Christ. He is the faithful one. And lastly, sa Revelation 19:11, when I saw heaven open, and behold, a white horse, the one sitting on it, it's called faithful and true. And in righteousness, he judges and makes war. So, sa kanyang righteousness, siya ay humuhusga. He judges, even us, when we are being judged by God, not in judicial sense, when you are being judged because of your sin, and hindi mo pa pwedeng sabihin na nagkakamali ka o kaya hindi righteous ang mga gawa mo. It is always righteous and faithful kahit na ikaw ay pinapalo ng Panginoon dahil sa iyong mga pagkakasala. So, what's the point of all this? God's faithfulness is most clearly revealed in Jesus because He personifies what it means to be truly faithful. So, si Jesucristo, siya ang nakapag-personify ng faithfulness ng Diyos. Sa Kanya lahat, He dwells, nagdodwell yung glory ng Diyos at even yung faithfulness ng Diyos ay makikita sa Kanya. Listen to what Mark John said dun sa kanyang God is, yung devotional niya tungkol sa attributes ng Panginoon. As the representative of the Father, Christ provides a living picture of God's faithfulness. He is called faithful and true sa Revelations 19:11, and is described in Isaiah as faithfully bringing forth justice. Righteousness shall be the belt of his waist, and faithfulness the belt of his loins, as the way, the truth, and the life. Meron pa ba? Okay. Ang ganda nun. Kasi dun sa Isaiah 11 verse 5, sinabi niya, faithfulness, the belt of his loins. Kapag ang mga tao sa ancient Near East, nung panahon na yon ng Biblia, kapag sila ay mag-start na magtrabaho, ay i-geared nila yung kanilang sarili. Lalagay sila ng belt dito para kung ano, hindi maging sagabal. Kumbaga, ready na silang kumilos. Alam nyo, yung readiness ng Diyos sa kanyang pagkilos, sa kanyang gagawin, ay tinawag na faithfulness. So, ibig sabihin, whenever God works, yung work na yon is outpouring ng kanyang
faithfulness. Faithfulness ang nagdadirect ng kanyang mga gawa. So, Jesus' faithfulness to us was proven by His life and death. Di ba, pinatunayan niya ito ng buhay at kamatayan. Pinakita niya ito sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang resurrection nung siya ay nandito sa lupa. And Jesus must be faithful toward us to qualify Him as Jesus must be faithful toward us to qualify Him as our high priest. Okay, kinakailangan niya siya maging faithful para siya ay maging high priest natin. Listen doon. Tingnan natin yung Hebrews 2:17. Hebrews 2:17, therefore He had to be made like His brothers in every respect, so that He might become a merciful and faithful high priest in the service of God to make propitiation for the sins of His people. At yung faithfulness na ito ay makikita sa constant at maingat na consideration ng lahat ng spiritual concerns natin, lalo na sa panahon ng temptations at sufferings natin. Kasi siya ang faithful high priest, ay napaka-faithful ng kanyang consideration at exact yung kanyang mga help in times of our needs, lalo na sa temptations and sufferings. Remember those times na natatempt ka na, at yung temptation mo ay sobrang lakas at magiging valid na para ikaw ay mag-fall away. But bakit hindi ka nakapag-fall away? Bakit hindi ka nagbumulusok? It is because of the faithfulness of God sa iyo. So, as the embodiment of faithfulness, Christ is more concerned to keep us in the state of grace than we are. Ang Diyos mas concern siya para i-keep tayo na nasa biyaya. Tayo ay mga ligtas at makukuha natin yung eternal inheritance natin kaysa sa atin. It is because of His faithfulness. Dahil sa Kanya, nag-embodied yung katapatan ng Diyos. So, tingnan pa natin yung malalim, yung definition, yung nakita nating definition kanina. At tingnan natin ngayon ito sa pamamagitan ng ano ba yung grounds ng faithfulness ng Diyos. Ano ba yung basihan? Bakit faithful ang Diyos? Bakit siya nagiging faithful? So, God's faithfulness in performing His promises is built upon stable and unshakable foundations. May mga foundations ang kanyang faithfulness. Una, yung holiness ng kanyang nature. Bakit natin masasabi na faithful ang Diyos? It is because God is holy in His nature. So, yung deceitfulness of man flows from the corruption of his nature. Bakit deceitful? Bakit nagfe-fail ang mga tao sa kanilang mga pangako? It is because of the corruption of their nature. But God's nature is holy. Yung kanyang katangian ay kalikasan ay banal. Walang kapintasan, walang corruption. Ayan ang sinasabi ng Hebrews 6:18. So that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. Alam niyo, sinabi doon, nung panahon daw yung unang panahon para ma-establish ang covenant, nangangako ang mga tao sa mas mataas sa kanila. Pero ang Diyos, nung nangako kay Abraham, wala mas mataas na being kaysa sa kanya na pwede niyang pangakuan. Na nangangako ako sa ngalan ni ganito. Wala. Kaya ang ginawa niya, nangako siya sa kanyang sarili, sa kanyang pagiging truthful. And because God cannot lie, totoo at mangyayari at gagawin ng Panginoon yung pangako na yun, yung covenant na yun. So, at ginamit yun ng Hebrews para sabihin na yung pangako ng Panginoon sa inyo,
is certain. So when God said He will not leave you nor forsake you, it is certain. At panghawakan mo yon. Kasi nangangako ang Panginoon sa kanyang pangalan. And then yung Numbers 23:19. Numbers 23:19. God is not man that He should lie, or a son of man that He should change His mind. Has He said, and will He not do it? Or has He spoken, and will He not fulfill it? Alam niyo kung kaninong words nanggaling to? Kaninong mouth nanggaling ito? Ito ay from Balaam. Si Balaam na inupahan ni Balak para i-curse ang Israel. Yung king of Moab, si Balak, ay inupahan si Balaam para i-curse ang Israel. Pero imbes na curses ang lumabas kay Balaam, blessings ang lumabas. Kasi sinabi ni Balaam, God have already blessed these people, and I cannot tell you otherwise. Kasi ganon ang Diyos. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Because God is not a man that He could lie. So hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. So, what's the point? Because God's nature is pure holiness, we can be sure that all His ways are faithful. Kasi, hindi siya pwedeng mag-fail sa kanyang mga pangako dahil yung kanyang nature, walang corruption, it is holy. That's why, pwede tayong sumandal sa Kanya sa lahat ng kanyang mga gawa. Sa number 2. Balik tayo sa number 2. Number 2. Yan. The all-sufficiency of His power. Una, holy ang kanyang nature. Pangalawa, bakit tapat ang Diyos? It is because God is all-sufficient in His power. So, men sometimes fail to do what they have promised because of their inability, but God can do all things. Iba ang Diyos sa atin. Kaya minsan hindi natin nagagawa yung ating mga naipangako. It is because hindi natin kayang gawing lahat. May mga bagay na naghihinder sa atin, but God is able to do all things that He has promised. Diba? Doon sa Isaiah 43:13, whatever the Lord pleases, He does in heaven and on earth, in the seas and all deeps. So, alam nyo kung anong nagtulak at naging cause ng lahat ng nangyayari sa mundong ito? It is the purpose of God. Yung minagaling, yung ninanais ng Diyos, ito lang ang lahat ng nagiging cause ng mga nangyayari sa mundong ito. It is because God is so powerful. And then yung Psalm 135, verse 6, whatever the Lord pleases, He does in heaven and on earth, in the seas and all deeps. So, the point is this, because God is the Almighty, His power enables Him to be faithful. Ano yung nag-enable sa Diyos para tupadin yung Kanyang naipangako? It is yung Kanyang powerful nature, or yung Kanyang pagiging almighty. And then number 3, the honor of His name. Ito yung nagtutulak. Bakit kailangan niyang gawin? Bakit dapat gawin ng Diyos yung Kanyang naipangako? Kasi nakataya doon yung Kanyang pangalan, yung karangalan ng Kanyang pangalan. So whenever we find a promise of God, we also find the name and honor of God given as a security for the performance of it. Sa Joshua 7:9, makita natin yan. Sinabi niya, for the Canaanites and all the inhabitants of the land will hear of it, and will surround us and cut off our name from the earth. And what will you do for your great name? Alam niyo yung nangyari dyan? Sa Jericho, nanalo ang Israel. Pero nung pagdating sa AI, natalo sila. At nagtataka si Joshua, bakit nangyari ito? Natalo kami. Malalaman ng buong
buong nakapaligid sa amin na natalo kami. Eh, anong gagawin mo sa iyong pangalan? Para sa iyong pangalan. Kumbaga, ang pinaka-concern ni Joshua dito, hindi yung paggapi lang ng kanyang mga tao, kundi paano na yung pangalan mo? Anong gagawin mo para itayo ang iyong pangalan? Eh, dahil doon sa prayer na yon, naglaban ulit ang Israel laban sa Ai and nanalo sila, just like what happened to Jericho. Pero bago yon, dinil muna ng Panginoon yung dahilan bakit sila natalo, and that is the sin of Achan, na merong siyang tinago na mga sacred things na galing sa ibang mga lahi o ibang mga bansa. But makita natin doon na ginawa ni Joshua dito is parang in-invoke niya yung karangalan yung gagawin ng Panginoon because nakataya yung pangalan ng Diyos doon. And then yung pangalawang verse, makita natin yung Exodus 32:11-12. But Moses implored the Lord his God and said, O Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand? Ano pa? Why should the Egyptians say, with evil intent did you bring them out, to kill them in the mountains and to consume them from the face of the earth? Turn from your burning anger and relent from this disaster against your name. Sinabi ni Moses, pag ginawa mo yan, napuksain ang iyong tao dahil doon sa golden cup na kasalanan nila, pagtatawanan tayo ng mga tao ng Diyos at mga tao na kapaligid sa atin, even Egypt, na very, very powerful ang pagpapalabas mo sa kanila, pero ikaw mismo ang pumatay sa kanila. Hindi mo sila nagawang dalhin doon sa lupang ipinangako mo sa kanila. Sinabi niya, baguhin mo po, Panginoon, itong course na ito. Yung word dyan na relent, hindi ibig sabihin na parang magsisi ang Panginoon or pigilan ng Panginoon yung gusto niyang gawin. Pero ang ibig ang sabihin dyan is, Lord, kung maaari ay bawiin mo yung nais gawin para sa inyong mga tao for the sake of your name. So the point is this, God's name has been pleaded with Him by His people as a mighty argument to work for them because God will never let His name be put to shame. Warning ito sa atin na mga lumalapastangan sa pangalan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon hindi niya hayaan na yung kanyang pangalan ay mapapahiya at madidishonor. Kaya, and then, warning din ito para sa atin, to doubt on God's promises is to dishonor His name. Kasi yung name niya naka-attach doon sa kanyang pangako. Kaya kung nagdududa tayo sa pangako ng Panginoon sa atin, during those times na may wini-withheld siya sa atin ng mga pagpapala, it is equivalent to dishonoring yung kanyang pangalan. So, hamon ito sa atin na patuloy na magtiwala sa kanyang faithfulness. And pang-apat, the unchangeableness of His nature. Hindi nagbabago ang nature ng Panginoon. So, one of God's attribute is His immutability, which means that He is not subject to change. Immutable ang Diyos. Kaya nga doon sa Malakay 3:6, sa kabila ng mga kasalanan ng tao ng Diyos, sinabi niya, For I, the Lord, do not change. Therefore, you, O children of Jacob, are not consumed. Kahit na kayo, sa gitna ninyo, puro kayo pagkakasala, pero hindi pa rin kayo napupuksa. It is because hindi ako nagbabago. At yung word na children of Jacob, inaalala niya dyan yung pangako ng Panginoon sa kay Israel, kay Jacob, or mula kay Abraham pa. Because of that covenant, because of that promise, ay hindi sila napupuksa. And that speaks of the faithfulness ng
Panginoon sa kanila. So, God's immutability is His people's best security that He will deliver what He has promised. So, dahil hindi nagbabago ang Diyos, pwede tayong sumandal sa Kanya. Gagawin at gagawin ng Diyos anuman ang Kanyang ipinangako. So, tingnan natin, in what ways God is being faithful sa ating buhay na pang-araw-araw. Una, So, tingnan muna natin ito. It is God's faithfulness, not ours, that guarantees our eternal inheritance. No, hindi ang ating katapatan sa Diyos ang gumagarantya ng ating pag-receive ng ating mana sa langit, but because of God's faithfulness. Dahil tapat ang Diyos. So, ang realidad is, hindi tayo ang nakakapit sa Diyos talaga. Ang Diyos ang nakakapit sa atin. It is maybe na nakakapit ka sa Diyos, but there are times na nabibitaw-bitaw ka. Pero ang katotohanan, kahit na nakabitaw tayo, the hand of God still hangs at is still gripping us at keeping us sa Kanyang sarili. Walang sino mang makakapagnakaw sa atin sa kamay ng Diyos. So, tingnan natin yung itong mga bagay na ito. Papaano nagiging faithful ang Diyos sa atin sa pang-araw-araw? So, God is faithful in preserving us. So, paano tayo pinapreserve ng Diyos? Paano tayo pinapanatili ng Diyos? Una, God is faithful in keeping us in Him. Ibig sabihin ng in Him is tayo ay na kay Kristo, tayo ay ligtas. Di ba? Yung Philippians 1:6, sinabi niya, and I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion to the day of Jesus Christ. Ano man sinimulan ng Diyos, ay tatapusin niya. Ito yung confidence ni Pablo na sa mga taga-Pilipos, dahil nagsimula ang Diyos, makakaasa kayo na tatapusin ng Diyos ang inyong kaligtasan. Since God has begun our salvation, we can rely on Him to complete it. Palaging tatapusin ng Diyos ang anumang nasimulan niya. And God had begun a good work in you, in your salvation, at dadaling Kanya doon sa dulo ng lahat ng ito, and that is glorification. Hindi siya katulad ng ibang tao na hindi kayang tapusin ang nasimulan. So makikita natin ito sa golden chain of salvation sa Romans 8:30. Sinabi doon, and those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. This is the unbreakable chain ng kaligtasan ng Diyos. From your predestination until glorification, set na yan, mangyayari yan. And pangalawa, God is faithful in sustaining our life until our last breath. Kung yung spiritual need natin ay secured sa Panginoon, maging yung ating physical needs ay secured sa Panginoon. Diba? Doon sa tinuro ng Panginoon sa atin na prayer, isa doon is yung sa Matthew 6:11, give us this day our daily bread. Ang hinihingi dyan is yung today, ibigay mo sa amin yung rasyon namin sa araw-araw. Meron palang rasyon ang Diyos para sa araw-araw para mabuhay ka. So, nakaset na yung ibibigay niya sa iyo bukas. At ang hinihiling lang natin is yung, Lord, yung para ngayon, bigay mo sa akin, please. And then, bahala yung bukas dahil may nakaset na siya na rasyon para sa atin. So, ang faithful ang Diyos na ibibigay ito sa atin sa araw-araw. Not unless kalooban na ng Diyos na kunin na ang buhay mo. So, kung kalooban na ng Panginoon, hanggang dito ka lang, doon lang titigil ang rasyon ng Diyos sa mga physical na pangangailangan natin. So, it is God's faithfulness that preserved us spiritually and physically this whole 2023. Naniniwala ka ba na faithful ang Diyos kaya ikaw ay mananampalataya pa rin ngayon?
Kaya ikaw ay buhay pa rin ngayon, nakakakain ka. Lord willing, lahat tayo makakatawid ng 2023 at lahat tayo ay mananatiling ligtas. Walang nag-aapostasize sa atin dahil tapat ang Diyos na iniingatan tayo. At marahil ay muntikan na tayong tumalikod sa Panginoon one time sa ating panahon na ito, sa taon na ito. Pero bakit ligtas ka pa rin ngayon? Bakit nakatungkat, nakaupo ka pa rin ngayon at nasa covenant ka pa rin ng Diyos dito sa SABC? It is because God is faithful, hindi natuloy yung pagtalikod mo. And Lord willing din, lahat tayo ay tatawirin mamaya ang 2023 ng busog at may lakas. Walang mamamatay sa atin. Sa gutom, mamayang medianoche. It is because God has provided for your needs in order to survive. Maaaring nakaranas ka ng sakit ngayong taon na ito. Maaaring ang sakit na ito ay nagdulot sana sa iyo ng samot-saring komplikasyon na maaaring magdulot ng kamatayan mo. Ngunit pinagaling ka ng Panginoon. Nandito ka ngayon, nakakatayo ka. It is because God has been faithful sa iyo. Maaaring ang ilan sa atin ay nawalan ng trabaho ngayong taon na ito. Ngunit, wala sa atin ang tumigil kumain. And patunay niyan ay yung look at yourself. Bakit ka nakarating dito? It is because yung energy na meron ka ngayon ay dahil sa sustenance ng Diyos sa iyo. God has been faithful. At so kung in preservation sa atin ay faithful ang Panginoon, kamusta naman kapag tayo ay na-afflict ng Panginoon, pag may mga problema tayo, pag mayroong chastisement ang Diyos sa atin, faithful pa rin ba ang Diyos? And I would say, indeed, God is faithful in afflicting us. So, ito yung katotohanan. God is faithful in doing all the necessary ways for His people to conform into the image of His Son, even through affliction. Kahit na sa pamamagitan ng affliction, ay magpapakatapat ang Diyos na gagawin ito sa atin, maging kawangis lang tayo ng Kanyang bugtong na anak. So, una, yung painful trials ng Kanyang mga tao will yield fruit of perseverance in faith and dependence on God. May fruit yung affliction ng Diyos sa atin kapag tayo ay tinatry yung ating pananampalataya. And then, hindi lang yung trials natin, even the chastisement of His people's sin will lead to purification. Bakit pag nagkasala ang tao ng Diyos ay papaluin niya? It is because ang aim nun is purification. It is to heal our backsliding. It is through purging our sins and ultimately to restore us and to instruct us in the ways of God. So, what's the point? The end of God's afflictions is for our ultimate good because His thoughts on us are of peace and not evil. Ito yung katotohanan. Ang iniisip ng Diyos sa iyo is things of peace. Things like peace at hindi ito kasamaan. His afflictions are always agreeable to His justice and wisdom. So, hindi mo siya pwedeng questionin. Sino mang pasyente dito, hindi pwedeng questionin ang doktor na magtatanggal ng cancer sa kanya. Sasabihin, bakit mo tinatanggal yung cancer sa aking katawan? No. Hindi mo pwedeng sabihin yun dahil para yun sa kabutihan mo. And that is God. Tinatanggal niya anumang mali sa atin for us to be purified. And then God is faithful to make sure that our chastisements are always less than our iniquities deserve. Ito yung katotohanan. Ano man ang gagawin ng Diyos na chastisement sa iyo, hindi yan katumbas ng dapat mong matanggap. And then, mabilis lang. God is faithful to make sure that our sufferings will lead to our ultimate good. So, what we can learn from here, the best Christian response to affliction is not by acknowledging God's faithfulness through it,
but faithfulness in it. No, hindi faithful ang Diyos sa pagtawid mo lang doon sa affliction na yon, but faithful ang Diyos sa pagbigay mismo sa iyo ng affliction na yan. It is for your good. So our response should be two. Our response is, we must be faithful to God in view of His faithfulness to us. So maging faithful tayo sa Kanya, sa covenant natin sa Kanya. And then number 2, our faithfulness to God must produce faithfulness towards others in this life. Dahil tinitingnan mo na faithful ang Diyos sa atin at tayo naging faithful sa Kanya, magkakaroon niya ng byproduct sa ating buhay na maging faithful din sa ibang tao. Faithfulness sa dealings natin sa ibang mga tao, businesses, and then sa ating marriage, it should be kept not just in love, but in faithful love. And Number 3, we must keep in our mind yung ating church covenant on how we should live our lives as God's people. So, yan yung mga bagay na yan. So, to conclude, no matter how you fared this year, whether prosperous ka ngayon o dumaan ka sa maraming trials, the proper assessment of the year 2023 is that God is indeed faithful. So, that's our lesson. Tayo po ay manalangin. Lord, we are grateful sa aming natutunan. Purihin ka dahil sa iyong katapatan. Salamat because lahat ng pinangako mo hindi pwedeng matupad. Even kahit kuwit o tuldok sa mga sinabi mo, lahat ito ay magaganap. Sapagkat ganun ka, unchangeable ka, pwede kaming sumandal sa iyo. Kaya patawarin mo kami sa mga pagkakataong kami ay nagkukulang sa pagtitiwala sa iyo at sa mga panahon di kami nagpapakatapat sa iyo. Nawa ay tulungan mo kami to apply this truth sa aming mga buhay. Salamat po, pagpalain niyo po kami sa susunod na taon na ito, na nawa ay maging keen yung aming mga eye in seeing your hands, your faithful hands, and declare that indeed your steadfast love to us never ceases. It is new every morning. Great is your faithfulness. Lord, we are praying all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you.